Kalagay po rito mga kaibigan sa 2 Timothy, ito po ay isang magandang balita. Ang narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi. So ito po ang bilin kay Timoteo ay ipagkatiwala mo din sa mga taong may karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Mga kaibigan, dito po ay sinasabi. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, O Lord. Buksan mo po aming puso at aming damdamin upang handa sa anuman na iyong tagubilin sa umaga ito. Panginoon, maraming salamat sa aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So dito mga kaibigan, ito po yung give power to gain power. So ibig sabihin na magbigay po tayo at tayo rin po ay bibigyan. Dahil kung ano man po ang ating itinanim, yun rin po ang ating aanihin. So dito mga kaibigan, ito ay ang bilin o kaya yung instructions ni Paul kay Timoteo na kung anong narinig niya sa kanya ay kanya ring i-share. No? So ibig sabihin na, kasi noon mga kaibigan, pag may alam ang isang tao, tinatago niya. Subalit ngayon, dapat ihayag na po natin, no? Para lalong-lalo na sa kaunlaran. So tulad, no? So halimbawa, problema natin ay basura. No? Napakalaki po ang budget ng basura. Basura yan, pero napakalaki ang budget po dito sa Metro Manila. So ngayon, kung halimbawa may knowledge o mayroong kakayahan na mag-imbento o kaya kung ano man para makatulong na mabawasan ang ating basura, so dapat kanyang ipaalam upang i-adapt ng government para maging maayos po ang ating tungkol sa basura. So ito po mga kaibigan, no? Kung ano yung ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. So dito sa instructions po ni Paul sa kay Timothy, ito yung pagturo o kaya pag-share. So ito ay tamang-tama po sa mga magulang, no? Sa ating mga nanay at tatay. So dito ating parang ito discipleship, na kung ano man ang ating ginagawa, nakikita ng ating mga anak, so siyempre malaking impluwensya sa kanila yan, no? Kaya meron kasabihan na sa psychology, no? Nakalimutan ko lang po kung sino nagsabi. Sabi dito ay discipline a child before his birth, no? So ibig sabihin niya na mga bata pa lang dapat mag-aral na o matrain na, makikita sa kanilang mommy at daddy, no? Kung ano man ang ginagawa ng mommy at daddy. Kaya ang impluwensya o kaya yung patutuo o kaya testimony ng nanay at tatay ay napakalaga para sa mga anak at ganun din sa mga nakakita, makasalamuha, mga neighbors. So napakalaking tulong po talaga, no? Dahil ito ay nakikita at ito ay sinusunod. So kung dito mayroon din kasabihan dito na sinabi din sa Biblia na ang mangga hindi daw pwedeng magbunga ng santo, no? So ibig sabihin na kung ano man ang magulang natin, ito ay malaking impluwensya para sa mga anak, no? Kaya ang magulang dapat sundin ang biblical principles na, so ito lang, no, ang isa sa mga halimbawa na pwede natin sa mga magulang, no, sa mga kasama kong magulang. So pwede natin unang-una, ito yung tinatawag natin na ipaalam natin sa ating mga anak na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dito yan sa Proverbs 1:7. Nang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Yung takot na yun, isa sa mga gabayan ay God is watching us from a distance. No? Pag masabi na natin sa ating mga anak, alam mo ba na kahit saan ka man naroroon, sa paralan ka man o kung saan, nakikita ka ng Diyos. Ha? So pag yan ay naka-instill, okay, nakatanim sa kanilang isip, saan man sila, dahil natin babantayan po yung ating mga anak kung saan man sila maalaala nila yung sinabi ng kanyang mommy at daddy, no? Sabi ng mommy, anak, kahit saan ka, nakikita ka ng Diyos.
Dahil God is watching us from a distance. Kung hindi man namin alam, ang ating Panginoon, ang Hari ng Mahari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, ay nakakaalam kung anong iyong ginagawa. So, itago mo man yan, ay hayag na hayag sa ating Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng magtago. Kaya napakaganda pag yun po ay nasimulan natin sa mga. So, una-una, ganun, no? So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yung anak, habang siya ay palaki ng palaki, so dito, maalaala niya yung salita na yon na pagising niya sa umaga, unahin niya muna ang ating Panginoon. Ang unang lakas ay kanyang ibibigay sa ating Panginoon. So yan, no? So kasi give power and gain power. No? So, yung nag-advise na magulang, so siyempre marireview siya ngayon. No? Sabihin ngayon, halimbawa, hindi niya bigyan first priority ang Panginoon. So sabihin ng anak, Papa o Mama o Daddy, Mami, bakit parang hindi ka nag-pray ngayong araw, no? So ma-remind naman yung mommy at daddy, no? So ibig sabihin tulungan lang, no? So yung mga anak, ayusin naman na magsabi, ikaw papa ha, halimbawa sabihin, ikaw papa ha, hindi ka nag-pray ngayon. Tapos kung hindi kami mag-pray, pinapagalitan mo kami. Huwag naman. Ang mga anak dapat sabihin sa magulang na mayroong paggalang. Halimbawa sabihin niya, Daddy, parang hindi ko nakita nag-pray ka ngayon. Hindi ka pumasok sa ating prayer room, no? So, di ba maganda pag yun ang gagawin? So, yan